Ang kasong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay naganap sa Kuala Lumpur, ang kabisera ng Malaysia. Sa timog silangang bahagi ng lungsod ay matatagpuan ang lugar na kilala bilang Bangsar, kung saan naroon ang isang eksklusibong residential area na tinatawag na Tungkuhil. Ang lugar ay napapalibutan ng matatayog na puno at lunti ang kapaligiran, dahilan upang piliin itong tirahan ng maraming mayayaman at kilalang personalidad. Ngunit sa kabila ng katahimikan at magandang reputasyon ng komunidad na ito, dito rin naganap ang isa sa mga pinakanakakagulat na kaso ng pagpatay at pagpuputol-putol sa bangkay na yumanig sa buong Malaysia. Nagsimula ang lahat noong Miyerkules, ika-7 ng Hulyo 1993. Gaya ng kanyang karaniwang ginagawa, isang manggagawa ng lungsod ang nagpuputol ng damo sa gilid ng kalsada sa Tungkuhil. Tahimik ang lugar at bihirang daanan ng mga sasakyan o tao, kaya habang abala siya sa kanyang trabaho, napansin niya ang 2 itim na plastic bag na nakahiga sa damuhan. Noong una ay inakala niyang karaniwang basurang itinapon lamang ng kung sino, ngunit nang buhati niya ang mga ito ay napansin niyang mabigat ang laman. Dahil sa pag-usisa, binuksan niya ang isa sa mga bag at doon tumambad ang isang naputol na braso ng tao. Sa matinding takot ay agad niyang nabitawan ang bag at mabilis na tumakbo palayo sa lugar. At kahit siya ay nakalayo na ay hindi pa rin siya makalma habang hinihingal at nanginginig. Agad siyang tumawag sa pulisya at halos hindi na siya makapagsalita sa sobrang pagkabigla at paulit-ulit lamang niyang nasabi na may nakita siyang bangkay habang nagmamakaawang magmadaling pumunta ang mga pulis sa pinangyarihan. Pagdating ng mga otoridad, sila man ay nabigla nang makita ang mga bahagi ng katawan na nakalagay sa loob ng mga itim na plastic bag. Agad nilang napagtanto na isa itong napakalupit na kaso ng pagpatay na sinundan pa ng pagpuputol sa bangkay. Kaya agad nilang isinara ang lugar at nagsagawa ng masusing paghanap sa paligid. Sa kanilang pagsisiyasat, nakakita pa sila ng ilang itim na plastic bag sa isang malapit na kanal at sa damuhan. Nang buksan ang mga ito ay natagpuan sa loob ang mga hita, binti at katawan ng biktima. Lumipas na ang ilang panahon mula nang maitapon ang mga ito kaya nagsisimula na ring magkaroon ng uod ang ilang bahagi. Sa kabila nito ay nagawa pa ring matukoy ng forensic pathologist na ang biktima ay isang babaeng tinatayang nasa edad na 30 taong gulang. Gayunpaman, noong araw na natagpuan ang mga bahagi ng katawan, hindi pa rin makita ng pulisya ang kanyang ulo kaya lalo pang naging mahirap ang pagtukoy sa kanyang pagkakakilanlan. Makalipas ang 3 araw, noong ika-11 ng Hulyo 1993, bumalik ang mga investigador sa lugar upang magsagawa ng mas masusing paghahanap. Hindi nagtagal ay natuklasan nila ang 2 pang itim na plastic bag na itinapon sa mas malayong bahagi ng lugar. Sa loob ng mga ito ay naroon ang natitirang bahagi ng katawan kabilang ang ulo ng biktima. Nang tipunin ng mga forensic expert ang lahat ng kanilang na-recover, umabot ito sa kabuang 11 bahagi ng katawan at nakumpirma nilang lahat ay mula sa iisang tao. Namamagana ang ulo ng biktima at malubha na ang naging pagbabago sa kanyang mukha dahil sa pagkabulok. Halos hindi na makilala ang kanyang mga mata habang nakabukas ang kanyang bibig na tila nananatili sa isang huling sigaw, dahilan upang maging lalo pang nakapanghihilakbot ang kanyang anyo. Dahil sa tindi ng pinsala sa kanyang mukha, wala nang paraan upang makilala siya sa pamamagitan ng kanyang itsura. Dahil dito ay napilitan ng pulisya na humingi ng tulong sa media at sa publiko upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Inilabas nila ang ilang natatanging detalye tungkol sa biktima kabilang ang 6 na dental prosthesis o pustisong ngipin, maayos na pagkakaalaga sa kanyang mga kuko at kilay, pati na rin ang maingat na pag-ahit sa kanyang pubic hair. Sa isang hakbang na ikinagulat ng marami, inilathala rin ng pulisya sa pahayagan ang malinaw at hindi inedit na larawan ng bahagyang naaagnas na ulo ng biktima. Ang larawang iyon ay naging isa sa mga pinakanakakagulat na larawang nailathala sa media ng Malaysia at nag-iwan ng matinding epekto sa maraming nakakita nito. Noong panahong iyon ay hindi pa gaanong makabago ang forensic science kumpara sa kasalukuyan. Dahil hindi kayang buuing muli ng mga eksperto ang mukha ng biktima mula sa kanyang ulo,
Nagpasya ang pulisya na subukan ng isang hindi pangkaraniwang paraan upang mapabilis ang pagkilala sa kanya. Lumapit sila sa isang street artist sa Central Arts Center at hiniling na subukan itong iguhit ang posibleng hitsura ng biktima batay sa kanyang naaagnas na ulo. Ang artist na kanilang pinili ay si Amuridin dahil dati na rin siyang nakatulong sa pulisya sa paglutas ng isang kaso ng pagpatay na may kinalaman sa isang shaman sa pamamagitan ng kanyang mga iginuhit. Nang malaman ni Amuridin ang layunin ng pulisya, agad siyang pumayag na tumulong nang walang hinihinging kapalit. Una niyang pinag-aralan ang larawan ng ulo ng biktima bago siya sumama sa mga pulis sa morgue upang personal itong makita. Hindi lamang siya tumingin sa ulo ng biktima, kundi ipininid pa niya ang kanyang mga mata at marahang hinawakan ito gamit ang kanyang mga kamay upang maramdaman ang hugis at maliliit na detalye ng mukha sa pamamagitan ng kanyang pandama. Bagamat wala siyang formal na pag-aaral sa sining o natapos na art school, kinikilala si Amiruddin sa kanyang pambihirang husay sa pagguhit. Sa kabila ng halos hindi na makilalang mukha ng biktima, ginamit niya ang kanyang karanasan sa portrait drawing at ang kanyang imahinasyon upang makabuo ng 3 posibleng larawan ng kanyang mukha. Matapos ang 4 na oras na walang patid na pagtatrabaho, sinabi ni Amiruddin na malaking bahagi ng hitsura ng isang tao ang naapektuhan ng hairstyle at makeup. Aminado siyang hindi niya kayang eksaktong maibalik ang tunay na anyo ng biktima mula sa naagnas na ulo. Ngunit naniniwala siyang sapat na ang kanyang pinakasimpleng sketch upang siya ay makilala ng mga taong malapit sa kanya. Sa isang panayam ay ibinahagi rin ni Amuridin na matapos niyang iguhit ang 3 larawan, matagal siyang hindi mapalagay dahil sa paulit-ulit na pagtingin sa nakapanghihilakbot na larawan ng ulo ng biktima. Ayon sa kanya, mula noon ay tumigil na siyang kumain ng karne at pinili ang vegetarian diet. Gayunpaman, sinabi rin niyang bilang isang artist, hindi lamang dapat nakatuon ang kanyang trabaho sa kita. Masaya raw siya na sa pamamagitan ng kanyang talento ay nakapag-ambag siya sa lipunan at nakatulong sa paghahanap ng taong responsable sa krimen. Hindi nagtagal ay inilabas ng pulisya sa publiko ang 3 portrait na ginawa ni Amiruddin. Bagamat simple lamang ang mga ito at walang labis na detalye, malinaw pa rin itong naipakita ang kabuang hugis ng mukha ng biktima dahilan upang mabilis itong mapansin ng maraming tao. Pagkaraan lamang ng ilang araw ay nakatanggap ang pulisya ng isang mahalagang tawag sa telepono na naging malaking pagbabago sa direksyon ng investigasyon. Ang tumawag ay isang landlord mula sa Bangsar. Sinabi niya na ilang araw nang nawawala ang isa niyang babaeng umuupa at hindi na niya ito makontak. Nang makita niya ang sketch ng biktima sa pahayagan, naisip niyang malaki ang pagkakawig nito sa kanyang tenant kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa pulisya. Dahil sa impormasyong iyon, agad na nagtungo ang mga investigador sa inuupahang bahay sa Bangsar at pagdating nila roon, natuklasan nilang nakakandado ang bahay. Ilang beses silang kumatok ngunit walang sumasagot kaya sa pahintulot ng landlord ay napagpasiyahan nilang buksan ang bahay. Wala silang natagpo ang tao sa loob ngunit nakita nila ang isang larawan ng isang babaeng performer at isang papel na may nakasulat na address na Kota Baru. Matapos ang ilang tawag gamit ang impormasyong iyon, nagawa nilang makontak ang kapatid na babae ng tenant. Nagtatrabaho ang kapatid bilang cashier sa isang karaoke bar sa Petaling Jaya. Kinabukasan ay sinamahan niya ang pulisya sa morgue upang tingnan ang mga labi ng biktima. Napakahirap ng naging karanasang iyon para sa kanya. Nagkataon ding may sakit siya ng araw na iyon at habang nasa morgue ay hindi niya mapigilang umubo at magsuka. Matapos niyang makapagpahinga at makainom ng gamot, ipinagpatuloy niya ang proseso ng pagkilala sa bangkay at matapos ang maingat na pagsusuri, kinumpirma niyang ang biktima ay ang kanyang nakababatang kapatid. Ipinaliwanag niyang ang pangunahing batayan ng kanyang pagkilala ay ang maayos na pagkakaahit ng pubic hair ng biktima. Ayon sa kanya, performer ang kanyang kapatid na madalas magsuot ng maikling kasuotan at sumasayaw sa entablado. Kaya bahagi ng kanyang personal na pag-aalaga sa sarili ang regular na pag-aahit upang mapanatili ang maayos na itsura at maiwasan ang anumang nakakahiya sa kanyang trabaho. Noong panahong iyon ay hindi pa gaanong ginagamit ang DNA technology sa Malaysia at dahil dito,
Kumuha ang pulisya ng blood sample mula sa kapatid ng biktima at ipinadala ito sa Singapore para sa pagsusuri. Noong ika-21 ng Hulyo 1993, tuluyan nang nakumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima. Siya ay si Lily Chua, 30 taong gulang na mas kilala sa kanyang stage name na A Little Red. Isa siyang kilalang performer sa isang sikat na karaoke bar sa kanilang lugar. Tubong Cotabato Kelantan si Lily Chua at mahigit 15 taon na siyang nagtatrabaho sa Kuala Lumpur. Siya ang bunso sa 5 magkakapatid at ang kapatid na tumulong sa pagkilala sa kanyang bangkay ang pinakamalapit sa kanya sa kanilang pamilya. 7 taon bago ang insidente ay nagpakasal si Lily Chua at nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki. Ngunit habang lumalala ang kanilang pagsasama ng kanyang asawa, tumagal lamang ng 2 taon ang kanilang kasal bago ito tuluyang nauwi sa paghihiwalay. Bago siya naging performer, nagtatrabaho si Lily bilang mananahi sa isang garment factory na gumagawa ng mga costume para sa mga mananayaw sa karaoke bar. Habang naroon siya ay unti-unti siyang nahikayat sa makulay na mundo ng entertainment hanggang sa kalaunan ay inalok siyang magtrabaho sa isang karaoke bar. Upang mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanyang 2 anak, inilagay niya ang mga ito sa isang care center sa loob ng isang ampunan. Masigasig siyang nagtrabaho at buong sikap na nagsikap upang kumita ng sapat na pera para sa kanilang kinabukasan. Ayon sa kanyang kapatid, matapos ang trahedya ay wala pang kaalam-alam ang 2 niyang anak sa ampunan na ang kanilang ina ay nasawi sa isang malagim na krimen. Isinalaysay rin ng kanyang kapatid na 1 buwan bago ang insidente. Nagsanib puwersa silang magkakaibigan upang magbukas ng isang bagong karaoke bar at parade garden sa Petaling Jaya. Matapos ang maraming taon ng pagsisikap, natupad na rin sa wakas ang pangarap ni Lily Chua na maging may-ari ng sariling negosyo. Maayos na sana ang takbo ng kanyang buhay at unti-unti nang natutupad ang kanyang mga plano. Ngunit bigla itong naputol dahil sa trahedyang walang sino man ang inaasahan. Ayon sa kanyang kapatid, napakahirap tanggapin na may taong kayang gumawa ng ganoong kalupit na krimen laban sa isang inang nagsisikap lamang para sa kanyang mga anak. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, kinausap din ng pulisya ang dating asawa ni Lily Chua upang alamin kung may impormasyon siyang makakatulong sa kaso. Gayunpaman ay sinabi nito na matagal na silang walang komunikasyon at wala siyang anumang dahilan upang saktan ang kanyang dating asawa. Dahil dito, pinalawak pa ng mga investigador ang kanilang pagsisiyasat sa mga taong malapit kay Lily Chua. Sa kanilang pag-iimbestiga ay natuklasan nila ang isang mahalagang impormasyon. Lumabas na bago ang kanyang pagkamatay, matagal na pala siyang may lihim na relasyon sa isang lalaking may asawa. Isang detalye na kalaunan ay naging mahalagang bahagi ng investigasyon. Ang lalaking may asawa ay nagngangalang Michael, 33 taong gulang. Nag-aral siya ng technology sa Singapore at minsan ding nagsilbing missionary. Kalaunan ay nagtatrabaho na siya bilang isang teacher ng piano. May mahinahon at intelektual na dating si Michael. Madalas siyang nakasuot ng salamin at kilala bilang magalang at maayos makitungo. Nagkakilala sila ni Lily Chua nang maging guro niya ito sa vocal music at habang tumatagal ang kanilang samahan, nauwi ang kanilang ugnayan sa isang lihim na relasyon. Dahil isa si Lily Chua sa mga kilalang performer sa karaoke bar, mariing tinutulan ng ama ni Michael ang kanilang relasyon. Kalaunan ay nagpakasal si Michael sa isang babae, ngunit hindi pa rin niya tuluyang tinapos ang ugnayan nila ni Lily at nagpatuloy ang kanilang lihim na relasyon. Sa paglipas ng panahon, napagpasyahan ni Michael na unahin ang kanyang pamilya at panatilihin ang pagsasama nila ng kanyang asawa. Dahil dito ay nais na niyang wakasan ang relasyon nila ni Lily Chua. Ngunit para kay Lily, malaki na ang kanyang naibuhos na damdamin at maging ang kanyang pera sa kanilang pagsasama, kaya hindi niya madaling matanggap ang kanilang paghihiwalay. Unti-unting naging masalimuot ang sitwasyon at lalo pang lumalim ang gusot sa pagitan nilang tatlo. Nang malaman ng asawa ni Michael ang tungkol sa relasyon, labis siyang nagalit at personal na hinarap si Lily Chua, ngunit hindi rin nagpatinag si Lily. Kilala siyang matapang at mabilis sumagot, kaya hindi niya hinayaang insultuhin lamang siya ng walang sagot. Ayon sa mga ulat,
Itinuro pa niya ang kanyang daliri sa asawa ni Michael habang nagbabatuhan sila ng masasakit na salita. Umabot pa umano sa puntong nagbanta siyang papatayin ito. Dahil sa pangambang maisakatuparan ni Lily ang kanyang mga banta, napilitan si Michael na ipagpatuloy muna ang kanilang relasyon upang mapanatili itong kalmado. Gayunpaman, sa kanyang isipan ay patuloy pa siyang naghahanap ng paraan upang tuluyan ng matapos ang kanilang magulong ugnayan. Nang makuha ng pulisya ang impormasyong ito, naniwala silang may posibleng motibo si Michael kaya agad nila siyang dinala para sa pagtatanong. Sa investigasyon ay inamin niyang nagkaroon nga sila ng relasyon ni Lily Chua. Ipinakita rin ng mga pulis sa kanya ang larawan ng ulo ni Lily Chua upang alamin kung makikilala niya ito. Sandali lamang niya itong tiningnan bago sabihin na hindi niya nakikilala ang taong nasa larawan. Iginiit din niyang mahigit kalahating buwan na silang hindi nagkikita. Bilang suporta sa kanyang pahayag, ipinakita pa niya sa mga pulis ang isang sulat na umano'y ibinigay sa kanya ni Lily. Nakasaad dito na pupunta ito sa penang ng 10 araw at makikipag-ugnayan lamang pagbalik nito. Ngunit may isang pulis na agad nakapansin ng kahina-hinalang detalye. Hindi marunong magbasa ng Chinese si Michael, kaya wala umanong dahilan para bigyan siya ni Lily ng isang sulat na puro Chinese ang nakasulat. Habang tumatagal ang pagtatanong, lalong dumami ang hindi nagtutugmang bahagi ng kanyang mga pahayag. Sa huli, hindi na niya kinaya ang pressure ng investigasyon at matapos makita ng pulisya ang ilang hindi pagkakapare-pareho sa kanyang kwento, opisyal siyang inaresto bilang pangunahing suspect sa pagpatay. Kasabay nito, pansamantala ring ikinulong ang kanyang asawa at ang kanyang ina habang nagpapatuloy ang investigasyon. 2 buwan ng buntis ang kanyang asawa noong panahong iyon, ngunit kalaunan ay pinalaya rin silang dalawa dahil sa kakulangan ng ebidensya. Noong 13 ng Disyembre 1993, 5 buwan matapos maaresto si Michael, nagsimula ang paglilitis sa kanyang kaso sa Court No. 5 ng Kuala Lumpur Sessions Court. Naharap siya sa kasong murder sa ilalim ng Section 302 ng Malaysian Penal Code. Matapos itong mabalita sa media ay mabilis na umani ng atensyon ang kaso sa buong bansa. Naging usap-usapan ito ng publiko at marami ang nais malaman kung ano ang magiging kaparusahan ng taong iniuugnay sa napakalupit na krimeng ito. Bago magsimula ang pagdinig, nagtipon sa labas ng hukuman ang maraming mamamahayag at mga ususero upang masilayan si Michael. Bandang 2:00 ng hapon, inihatid siya ng mga pulis sa gusali ng korte at paglabas pa lamang niya ng sasakyan ay agad siyang pinalibutan ng media. Sa simula ay kalmado ang kanyang kilos, ngunit habang nagpapatuloy ang pagdinig ay kapansin-pansing lalong lumalabas ang kanyang kaba. Matapos basahin ng piskal ang sakdal, agad niyang sinabi sa hukuman na hindi siya nagkasala. Tumagal ng 3 araw ang unang bahagi ng paglilitis at pagkatapos nito, inanunsyo ng hukom na ipagpapaliban muna ang kaso sa loob ng 2 buwan bago isagawa ang ikalawang preliminary hearing. Hindi pinayagan si Michael na makapagpiyansa kaya nanatili siya sa kulungan habang hinihintay ang pagpapatuloy ng paglilitis. Sa kabila ng paglipas ng mahigit 2 buwan, hindi pa rin humupa ang interes ng publiko at marami pa rin ang naghihintay sa magiging resulta ng kaso. Pagsapit ng 2 ng Pebrero 1994, itinuloy ang ikalawang preliminary hearing. Sa bahaging ito ng paglilitis ay nagkaroon ng hindi inaasahang pangyayari na ikinagulat ng marami. Noong 28 ng Pebrero 1994, dahil umano sa kakulangan ng matibay na ebidensya, biglang binawi ng prosekusyon ang kasong murder laban kay Michael at pinalitan ito ng kasong manslaughter. Dahil dito, inilipat ang kaso sa Kuala Lumpur Section Court upang doon ipagpatuloy ang mga susunod na pagdinig. Noong panahong iyon, ang sinumang mapatunayang nagkasala ng murder sa ilalim ng Section 302 ng Penal Code ay maaaring hatulan ng kamatayan. Ngunit kung manslaughter lamang ang mapapatunayan, ang pinakamataas na parusa ay hanggang 25 taong pagkakakulong. Ang biglaang pagbabago ng sakdal ay nagdulot ng pagkalito at pangamba sa publiko. Nangangahulugan ito na kahit mapatunayang nagkasala si Michael, hindi na siya haharap sa parusang kamatayan.
Matapos mapalitan ang kaso ng manslaughter, binago rin ni Michael ang kanyang naunang pahayag at sa pagkakataong ito ay umamin siyang nagkasala at sinabi sa hukuman na hindi niya sinasadyang mapatay si Lily Chua dahil umano sa matinding sitwasyong kanyang kinasangkutan. Ayon sa kanyang salaysay, wala sa bahay ang kanyang asawa noong gabi ng insidente nang igiit ni Lily Chua na pumunta sa kanyang apartment. Pagdating nito, nais umano nitong maging malapit sa kanya ngunit tumanggi siya. Dahil dito ay sinabi niyang nagalit si Lily at nagsimulang sumigaw. Sinubukan daw niya itong pakalmahin at nang humupa ang emosyon nito ay pumasok ito sa banyo upang maligo. Paglabas umano ni Lily mula sa banyo ay muli nitong sinubukang akitin siya. Ayon kay Michael, hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon kaya kalaunan ay pumayag siyang pagbigyan ito at nagkaroon sila ng pagtatalik sa sofa ng sala. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, sinabi niyang kinausap niya si Lily at ipinaalam na nais niya nang wakasan ang kanilang relasyon ngunit pagkarinig nito, lalo umanong nagalit si Lily at nagsimula itong magsalita ng masasakit na salita. Iginit din umano nitong isauli ni Michael ang sasakyang dati nitong ibinigay sa kanya. Ayon kay Michael, naniniwala siyang pakiramdam noon ni Lily ay tila gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Malaki raw ang isinakripisyo nito sa paniniwalang magkakaroon sila ng magandang kinabukasan ngunit sa halip ay tinanggihan lamang siya. Idinagdag pa niya na iniisip umano ni Lily na hindi niya kailanman pinahalagahan ang kanyang katayuan at propesyon at wala rin siyang balak na pakasalan ito. Sa pananaw ni Lily, material na pakinabang at pansamantalang kasiyahan lamang ang dahilan kaya ipinagpatuloy niya ang kanilang relasyon. Habang nagpapatuloy umano ang kanilang pagtatalo, sinabi ni Michael na labis siyang nagalit at muntik niya nang saktan si Lily, ngunit napigilan niya ang kanyang sarili. Sa halip ay binuksan niya ang telebisyon sa sala upang ilihis ang kanilang atensyon ngunit ayon sa kanya, paglingon niya ay bigla na lamang siyang inatake ni Lily gamit ang isang kutsilyo. Nabigla siya sa pangyayari at agad siyang umatras upang makaiwas, subalit nasugatan pa rin ang isa niyang daliri sa kaliwang kamay. Dahil dito, sinabi niyang sinubukan niyang maagaw ang kutsilyo. Habang nagpupumiglas ang dalawa ay umabot ang kanilang pag-aagawan mula sa sala hanggang sa silid tulugan. Nang makakita umano siya ng pagkakataon, mabilis niyang naagaw ang kutsilyo mula kay Lily. Sa gitna ng kanilang paghaharap, sinabi niyang hindi niya sinasadyang masaksak ito dahilan upang bumagsak ito sa sahig habang hirap ng humihinga. Ayon sa kanyang salaysay, bago tuluyang mawala ng buhay si Lily, sinabi umano nito ang mga salitang, "Paano mo nagawang patayin ako?" Wala raw siyang nagawa kundi panoorin ang huling mga sandali nito. Matapos ang pangyayari, sinabi ni Michael na labis siyang natakot at nataranta. Hindi raw siya makapaniwala na umabot sa ganoong trahedya ang kanilang relasyon at nanginginig umano ang buo niyang katawan habang iniisip ang kanyang gagawin. Kalaunan ay nagpasiya siyang putul-putulin ang katawan ni Lily Chua sa 11 bahagi at ilagay ang mga ito sa magkakahiwalay na itim na plastic bag. Ayon sa kanya, maraming bakas sa sahig sa kanyang apartment kaya matagal niya itong nilinis bago niya isinakay ang mga plastic bag sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay nagtungo siya sa liblib na bahagi ng Tunku Hill upang itapon ang mga ito. Pagdating niya roon, binuksan niya ang compartment ng sasakyan upang ilabas ang mga bag, ngunit napahinto siya ng may isang sasakyang dumaan sa lugar. Nang makaalis ito ay itinapon niya ang dalawa sa mga bag sa damuhan sa tabi ng kalsada bago bumalik muli sa apartment upang kunin ang natitira. Pagkaraan nito ay nagtungo siya sa ibang bahagi ng lugar upang itapon ang iba pang plastic bag. Pagbalik sa apartment, sinabi niyang binuksan niya ang handbag ni Lily at kinuha ang lahat ng dokumentong naroon, sinunog ang mga ito at saka ibinuhos sa inidoro ang abo. Hinati-hati rin umano niya ang mga damit at handbag ni Lily sa iba't ibang bag bago itinapon ang mga ito sa magkakahiwalay na lugar. Ang singsing at kwintas lamang ng biktima ang itinabi niya at inilagay sa sarili niyang handbag. Matapos gawin ang lahat ng iyon, sinabi niyang naligo siya at natulog na parang karaniwang araw lamang. Ang buong salaysay na ito ay iniharap ng kanyang abogado sa hukuman bilang bahagi ng depensa upang suportahan ang kasong manslaughter sa halip na murder.
Sa kanyang pag-amin, sinabi rin ni Michael na napakahaba at napakahirap ng gabing iyon dahil hindi niya mapigilang isipin ang buhay na nawala dahil sa kanyang sariling mga kamay. Ipinahayag din niya ang kanyang pagsisisi at matinding pagkakasala bagamat huli na ang lahat nang mapagtanto niya ang bigat ng kanyang ginawa. Ayon sa kanyang salaysay, may matinding pagnanais si Lily Chua na kontrolin ang kanilang relasyon. Kahit nag-asawa na siya at nagsimula ng panibagong buhay, hindi umano ito sumuko sa kanilang ugnayan, isang sitwasyong ayon kay Michael ay unti-unting nagtulak sa kanilang relasyon patungo sa isang trahedya. Idinagdag pa niya na paulit-ulit umanong iniinsulto, minamaliit at ipinapahiya ni Lily ang kanyang pamilya. Dahil sa patuloy umanong panggigipit, emosyonal na presyon at mga pagbabanta na kanyang naranasan, sinabi niyang nagpasya siyang tapusin na ang kanilang relasyon sa lalong madaling panahon. Samantala, ipinaliwanag ng prosekusyon na ang desisyon nilang baguhin ang sakdal mula sa murder patungong manslaughter ay nakabatay sa argumento ng depensa. Ayon dito, hindi umano matatag ang kalagayang emosyonal ni Lily Chua at ang masalimuot nilang relasyon kasama ang umano'y mga pagbabanta nito kay Michael ay isa sa mga salik na nauwi sa insidente. Gayunpaman, hindi lubos na naniwala ang prosekusyon sa buong salaysay ni Michael. Para sa kanila, ang maingat na paraan ng pagtatapon sa bangkay at ang sistematikong pagtatago ng mga ebidensya ay nagpapakita na hindi basta-basta lamang kumilos ang akusado matapos ang pangyayari. Ayon sa kanilang pananaw, maaaring may matinding galit si Michael laban sa biktima at posibleng hindi lamang ito bunga ng biglaang emosyon. Hindi rin nila isinasantabi ang posibilidad na maaaring pinagplanuhan na ang krimen bago pa man ito naganap. Ayon sa prosekusyon, ang buong salaysay tungkol sa nangyari noong gabing iyon ay nakabatay lamang sa pahayag ni Michael dahil wala ng ibang saksi na makapagpapatunay sa kanyang kwento. Kaya hanggang ngayon, nananatiling hindi tiyak kung iyon nga ba ang tunay na nangyari. Noong ika-9 ng Marso 1994, hinatulan si Michael ng 15 taong pagkakakulong matapos mapatunayang nagkasala sa kasong manslaughter. Ngunit matapos siyang umapila ay ibinaba ng Court of Appeal ang kanyang sentensya sa 12 taon at inatasan din siyang magbayad ng 10,000 Malaysian ringgit bilang kabayaran sa pamilya ng biktima. Matapos malaman ng kanyang asawa ang nangyari, nakipaghiwalay ito sa kanya at tuluyang nagsimula ng panibagong buhay. Noong taong 2000, pinalaya si Michael ng mas maaga dahil sa kanyang magandang asal sa kulungan at pagkatapos nito ay pinalitan niya ang kanyang pangalan at lumipat sa isang lugar kung saan wala nang nakakakilala sa kanya. May mga ulat na ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng technology at naging missionary, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin tiyak ang kanyang tunay na kinaroroonan o maging ang kanyang bagong pangalan. Ang kasong ito ay nagsisilbing paalala na ang mga maling desisyon at lihim na relasyon ay maaaring magdulot ng mga trahedyang makakaapekto sa maraming buhay. At dito nagtatapos ang kasong ating tinalakay at maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.